What's up mga langga? Good morning sa inyong lahat and happy Sunday to all of you. Kamusta po kayo dyan mga langga all over the world? How are you today mga langga? So happy Sunday po sa inyong lahat. And for today's video mga langga ay since Sunday naman, family day, wala tayong ibang gagawin. And kahapon mga langga ay pumunta kami ng bayan kasi meron kaming binili doon, bumili po kami ng bigas. Tapos, bumili na din ako ng mga gulay-gulay, mga langga. At naisipan ko na gagawa ko ngayon ng lumpia. Kasi, yung lumpia kasi mga langga is pang matagalan na ulam na simple lang. Mga gulay lang yung sahog. Tapos, masustansya pa. Tapos, madali lang siyang lutuin mga langga. Madali lang siyang gawin. So, kapag meron ka nang nagawang lumpia, pwede ka nang magluto agad-agad para in case of pangmadalian yung lakad mo, gaya ni Insik na minsan sa umaga ay nagmamadali talaga siyang umalis mga langga kasi namamasada, kaya naisipan kong gumawa ng lumpia. So umagang-umaga mga langga, pagkatapos kong gumawa ng aking mga morning routine sa ating household chores ay nagayat na ako dito ng mga sangkap mga langga, gaya nitong sayote, nitong patatas mga langga, ayan. 3 piraso po siya, regular size. Tapos ito namang sayote ay isa at kalahating piraso. Tapos, of course, kailangan natin ng bawang tsaka sibuyas. At ang ating ano ba to? Ang ating singkamas mga langga. So, nakabili po ako kahapon ng 2 maliliit na singkamas. Ito yung isasahog natin. Masarap kasi yung singkamas mga langga para sa lumpia kasi nakakadagdag yun ng lasa, and of course crispy yung lumpia, yung laman ba. Tapos ginayat-gayat ko siya ng medyo matataas, mga strips na ganito, para kasi nung Pasko kasi ay nung New Year na naglumpia ako, ginadgad ko siya, tapos hindi ko siya nagustuhan kasi nung naluto na siya ay nadurog bitaw, para siyang nalamutak ba. Kaya yung pagkahiwa ko ay ganito, mga strips lang na medyo matataas ba. Para kapag kinagat mo na siya, kinain mo na siya, hindi nandun pa rin yung crunchiness tsaka yung yung solid na pagkakaano ng ating mga gulay, mga langga. Kaya yon. Tapos nung Pasko meron kasi kaming natira na 2 condensed, isang condensed tapos isang cream dinsada. Na isipan ko rin na gumawa ng ice candy mga langga. So baka may bumili, makabenta tayo, no? So gagawa ako ngayon ng mango grahams ice candy. So yung simple lang naman, magko-costing tayo niyan mga langga. Tapos talaga, purpose ko talaga nito ay konsumo lang ba, kay kuan lang kanang try. Pero naisip ko rin na magtinda na lang, why not, diba? Para naman medyo makabawi tayo sa kuryente ba? Kasi yung tinda namin dito yellow lang. Kaya subukan natin ang ice candy. Kapag bumatok siya ngayon, naman ka ng tigtugnaw ba? Pero mainit naman sa tanghali. Kapag merong bumili, gagawa pa tayo ng marami mga langga. So ayun, nakagawa na naman ako nito noon, kaso lang natigil talaga siya mga langga kasi nawalan ako ng puhunan. Alam nyo naman, ang lahat ng negosyo, kahit gano'n man kaliit, kailangan talaga ng puhunan. Kaya pag-ingatan mga langga. Kaya yun, ngayon ay subukan ko na naman gumawa. Nakalimutan ko kung paano gumawa, pero tinatry natin ulit. So ayun, nagpakulo na ako ng tubig mga langga. Nakikita nyo doon, maitim yung kaldero ko kasi yung mga malaki kong kaldero, maliit. Yung kaldero ko na malilinis, ang mukha ay maliit. Kaya bahala na yung itim ang mukha ng kaldero ko kasi itim ni Sphinx. Ang importante ay medyo malaki siya. Tapos ginayat ko na itong panglumpia pagkatapos kong magluto ng liquid na mixture ng ice candy. Papalamigin ko pa naman siya bago ko siya i-wrap or bago ko siya balutin. Magluluto rin ako ng nitong ating lumpia kasi pagkaluto kailangan pa siyang patuluin bago siya balutin din yung lumpia. So ayun, let's go, samahan nyo ako mga langga. So, ayun mga langga, kung nakikita nyo po dyan, yung mixture na yan ay naging yellow na dahil nilagyan ko po yan ng 2 pack ng tang na mangga mga langga.
Tapos naglagay din ako dyan ng 1 cup flour, 1 cup cornstarch. So yan yung sekreto mga langga sa ice candy, na maging smooth, maging maganda yung texture ng kanyang yellow bitaw, hindi bitaw yung malaki yung grano. Yung yung smooth lang yung grano ng ice candy mga langga. Yun yung sekreto. Tapos maya-maya ay kailangan nating maglagay ng mangga. So nakabili ako kahapon ng isang mangga. Yan lang naman yung ilalagay natin mga langga. Siguro hindi yan sapat, pero at least meron talagang totoong mangga, hindi lang yung tang na juice na mangga na nilagay ko. So ang gagawin natin dyan ay natin kanang natin siya ba, yan yung gagayatin gagadgarin natin yan mga langga. So kudkud na nako na sa sa kudkuran sa lubi. So yan yung ginawa nating pangkayod, kinayod natin yan mga langga. So para talaga namang yung mangga ay maliit lang yung pagkakayod ba, kasi kung gagamit tayo ng kutsilyo hindi siya sapat at hindi hindi bitaw mo mukatag ang lasa ng mangga mga langga. Kasi isa lang piraso lang kasi sa kasi ginamit ko 3 litro ng tubig. 3 liters of water yung ginamit ko sa ice candy. Kaya panigurado hindi yan sasapat yung isang mangga. Pero yan na kasi yung nabili ko kasi masyadong mahal ang mangga ngayon, nasa 180 yata. 180 per kilo. Tapos yung na yan, yung isang buong mangga na yan mga langga, nabayaran ko dyan para nasa mga 60 plus. So mahal siya talaga, kaya isang piraso na lang yung isang piraso na lang yung binili ko. Sakto na yan, para ang importante lang talaga ay may taste of totoong mangga ba, o diba? Tapos yung hindi nasama sa paggadgad or sa pagkudkud mga langga, ginamitan ko ng kutsara para talagang simot na simot ba, hindi masayang, walang matira doon sa kung pwede nga lang yung balat ng mangga isama ko dyan, kaso lang hindi pwede mga langga, nasasayangan talaga ako. Kung pwede nga lang talaga, kaso lang hindi pwede, baka masira yung ating yung ating ice candy kapag sinama natin yung balat. Baka magreklamo yung mga mamimili na ano ba tong ice candy nyo, may isinama nyo po yung balat ng mangga, o para talagang totoong may mangga, o diba? Bitaw, joke lang yun mga langga. So ayan, gusto sana ni Insik na kanang tumikim ng mangga kasi sobrang tamis niyan, sobrang bango pa. Kaso lang walang ibang mangga, kaya yan na lang, bigay ko sana sa kanya yung mga langga, yung buto. Kaso lang pag binigay ko pa sa kanya mga langga, paniguradong hindi na talaga sasapat kasi isang piraso nga lang. Kawawa naman sa Insik. Pero sagdi lang Insik, kapag nakabenta na tayo nitong ating candy, bili tayo ng mangga. So ayun mga langga, pati buto kinayod ko mga langga. Kasi nga maganda kasi kapag kayuran yung gamit mo, kasi masisimot talaga siya kaysa kutsilyo talaga na hindi makukuha yung buong laman, yung lahat ng laman ng mangga. Ayun, pagkatapos mga langga ay inintindi ko na itong yung pinakuluan ko kanina na mixture. Tapos tinransfer ko dito sa isang lagayan, yung kalderin na yan, yung tinatawag kong kalderin. Yan, yung sa isang lagayan. Tapos nilagyan ko na siya ng angel cream densada at saka condense yung nilagay ko dyan mga langga, So pero nung nagluto ako doon ng mixture, nilagyan ko siya ng konting sugar para talaga namang matamis, kasi pangit kasi sa ice candy mga langga kung matabang. Maganda talaga yung matamis para para sulit ba, o diba, para wala kang marinig na mga bash sa mga bumibili ng ice candy mo, tapos babalik-balikan ka, o diba? Kaya sulit na sulit talaga itong ating ice candy mga langga. Hindi naman siya masyadong malaki yung gastos, pero dahil nga mahal yung gatas, mangga, o kasi gumamit pa tayo dyan ng juice na tang, masyadong mahal din, kaya kailangan talaga nating mag-ghosting para hindi tayo kanang alkanse. Pagkatapos niyan sa gatas, nilagay ko na yung
kinayod ko na mangga mga langga. So ayan, inubos ko talaga lahat. Kung pwede nga lang pati plato isama ko dyan mga langga. Kaya pag lagay ko dyan, medyo mainit pa, nakikita nyo parang nag-aso-aso pa yan, no? O nag-usok-usok pa yan mga langga. Nakikita ko, hindi naman nakita yung mangga. Ay, sa dami mixture na ginamit ko. Wala nang mangga na nakikita. Pero ayan, pag talagang hinalo mo siya or ginamitan mo ng sandok, meron naman pala nakikita. Tapos yung mga itim-itim yan na nakikita nyo dyan mga langga, galing yan sa kaldero na parang dukot bitaw, pero konti lang naman yung nasama dyan. Kinukuha ko naman mga langga para wala tayong wala tayong bash na matanggap galing sa mga mamimili ng ice candy natin, no? So delikado naman yun. And then pagkatapos nyan, hinalo-halo ko na lang siya mga langga para lumamig siya ng konti. Ayan, hinalo-halo ko siya para talagang kumpleto yung pagkahalo niya mga langga, or maayos yung pagkahalo niya, ma-mix talaga yung lahat ng mga ingredients na nilagay natin dyan. So yan, gaya nga na sinabi ko, ang sikreto ko lang para sa smooth na ice candy, gumamit lang kayo ng cornstarch. Yun yung nakakapagpa-smooth ng texture ng ice candy. Tapos gumamit lang kayo ng tamang tamis para yung ice candy nyo ay talaga namang sobrang sarap mga langga. So nun nga, gumawa ko nun ng ice candy, marami namang pupuna na masarap daw kasi nga hindi ko siya tinipid sa tamis. Kasi yung nakakapagpasarap talaga sa ice candy yung matamis. Kasi kapag matabang tapos magiging ice candy na siya, matigas na siya mga langga, nawawala yung tamis niya. Nawawala, mas tumabang talaga siya. So ayan, since kahapon di nga ako nakabili ng durog na Grahams na biscuit, kaya yan, dinurog-durog ko na lang talaga yan mga langga. Wala din akong ziplock bag na pwede nating paglagyan, kaya yan na lang muna, no? So okay naman siya. Hindi naman nabuntay, hindi naman nabutas yung kanyang plastic, kaya okay pa rin yung ginagawa ko mga langga. So sariling sikap, sariling video, sariling sikap lang talaga mga langga para makatawid itong ating vlog ngayong for today's video. So ayun nga, so pinitpit ko talaga dyan ang bato. Yung bato naman na ginamit ko, yung ginagamit ko na magpitpit ng bawang mga langga. Kasi na ako noon na gumamit ako ng kutsilyo na sugatan ako. Siguro sa iba dyan, ginagamit yan na lugod o yung panghilod. Pero sa amin dito mga langga, ginagamit yan na pang dukdok o pang pitpit ng bawang. So yan, ginamit ko rin yan sa pagpitpit ng Graham na biscuit para talagang madurog siya. Kasi hindi ako nakita kahapon ng durog na Grahams. Maganda sana kung meron, kaso lang wala. Kaya gawa natin ng paraan. Kung ano yung meron, gagawa natin ng paraan mga langga, no? So ganyan lang naman tayo mga Pinoy. Marunong tayong magtimbang sa sitwasyon, bitaw, kung hanggang kailan lang, hanggang saan yung kaya natin gawin, ginagawa natin ng paraan. So ayan, so parang sa mga oras na yan ay medyo mainit pa rin yung ating mixture, pero okay lang kasi nga maglalagay pa naman ako ng Graham biscuits dyan sa mga plastics na yan. Kasi nga yung ginagawa natin ice candy ngayon ay mango Graham ice candy, char. Ang OA naman. So yan yung ginagawa nating flavor ngayon mga langga. Kaya kailangan talaga na Grahams. Tapos yung mango, yun nga yung ginawa nating mixture, kaya mango Graham siya mga langga, char. So pagpasensyahan nyo na, ang aking mga kamay dyan ay sobra namang mugbok ay kung kamot mga langga, diba? Pero cute yung kamay ko kasi parang kamay ng bata na sobrang taba ba, na may pa-thumbs up ka pang malalaman dyan, ha. And Graham crackers pala. So yan yung sitwasyon, yan yung itsura ng Graham crackers mga langga pagkatapos ko siyang durugin sa kanang plastic. So ayan, durog na siya at yan nga, nilagay na natin siya sa plastic, no, bago natin lagyan ng mango mixture ng ice candy. So dahil mango Grahams ice candy nga, kaya ayan, nilagay ko muna ng konting Grahams yung plastic, tapos bago lagyan ng mixture mamaya kapag kapag malamig na.
So yun mga langga, buti sana ako nandito si Insig mga langga kasi siya yung tagalagay ng graham crackers dyan sa plastic, tapos ako yung tagalagay ng ng ice candy mixture katapos ng lagyan ng graham crackers. Kaso lang wala, ako lang mag-isa dito. Tapos si Papa ay nagpagamot, pumunta doon sa albularyo kasi nga nagpa-check siya din. So ayun, sariling sikap ka lang talaga mga langga, no? So, ako lang yung naglagay dyan. Pagkatapos kong lagyan lahat ng plastic dyan ng graham crackers, tsaka ko siya lalagyan ng mixture. So, kayang-kaya yan. Alam nyo naman tayo. Kapag usapang ganyan, kahit ang problema ko lang talaga mga langga ay ang mag-hold ng cellphone. Kasi yung holder ko nasira na yung holder ko. Kaya hindi ko na siya pwedeng gamitin ng matagal. Parang nalumpo yung holder ko. I don't know kung nangyari dito. Parang kinain ng buhaya yung paa ng holder ko. Kaya hindi siya masyadong para siyang nag-arthritis mga langga. Hindi siya masyadong makatayo ng matagal yung holder ko kasi nagkurog-kurog. So yung mga oras na yan, parang nilagyan ko lang siya ng harang malaga para hindi siya matumba. O nakikita nyo, para siya nag-sway ba. Pero nag-ampo talaga ako dyan mga langga na sana hindi siya matumba. Kasi kapag natumba yan, ewan ko na lang talaga kung saan papulutin yung cellphone ko. Kaya sa mga oras na yan mga langga, patuloy pa rin ako sa paglagay ng graham crackers dyan sa ating plastic, no? Kaya ulitin ko mga langga, pasensya na po talaga kayo. At hindi po talaga perfect itong pagka-video ko mga langga. Labi naman na ako lang po talaga, no? Kaya hindi po talaga perfect yung view, yung quality, basta yung pagka-video talaga. Napaka luhag kay ba? Napakagalaw-galaw talaga. Meron namang magreklamo nito na ang galaw ng video mo langga. Kaya pagpasensyahan nyo ng mga kalangga ha, mga inday. Talaga namang hindi talaga tayo perfect, no? Alam nyo naman na ano lang tayo, kanang small content creator, char. Pero ay sa mga oras niyan mga langga, malapit na akong matapos dyan mga langga sa parang pangalawa na yata yan na balot ng ng biscuit, yung dinurog na biscuit na yan ba. Maya niyan, kapag malamig na ang ating mixture ay ayun, maglalagay na tayo sa plastic. So ayan mga langga, nakikita nyo po, tapos ko na po talagang lagyan lahat ng plastic ng graham crackers mga langga. So ready na po akong mag-umpisang magbalot niyan o maglagay dyan ng ating mixture, ice candy mixture mga langga, no? So maya niyan, tininan ko muna yung yung mixture kung malamig na ba. Ready ko na yung tubig, yung basahan, kasi kailangan po kasi natin ng tubig mga langga. Kasi yung ating mixture kasi ay malapot, kaya sigurado ang aking mga kamay ay dadlog ba, o yung lalapot din yung kamay ko, mahirapan tayong magbuhol ng plastic. Kaya ayan, sinimulan ko na pong magbalot ng ating ice candy mga langga. So nilagyan ko na yung plastic na nilagyan ko ng graham crackers, nilagyan ko na siya ng yung mixture na liquid mixture mga langga. Yan, ang gandang tingnan mga langga. So, ganyan lang ka simple yung pagbabalot mga langga. So, si Insik hindi siya masyadong marunong magbalot. Kasi kapag magbuhol na siya sa plastic ay lumuluwag mga langga. Kaya ako lang talaga yung nakakagawa ng ice water, mga ganon, kasi hindi siya marunong magbuhol. Lumuluwag daw, hindi niya alam, hindi niya kayang magbuhol ng hindi lumuluwag mga langga. So habang ako dyan, nagbabalot or nagre-repack ng ice candy mga langga, tamang pakinig lang ako ng mga kwentong katatakutan ba. So kaya may headset ako dyan mga langga. At itong ating video, for today's video ay voice over ko po, kasi alam nyo naman ngayon Sunday, nagbe-videoke po yung kapitbahay namin. Kaya pasensya na naman po ulit kayo at narinig nyo na naman po itong ating boses, ating kwentuhan na walang katapusan mga langga.
Kaya, ayan, pagpasensya nyo na din yung aking nguso na talaga namang sobrang tulis. Ganyan talaga siguro tayo no kapag may ginagawa ba. Hindi natin alam na yung nguso natin tumutulis na pala mga langga. So, busy ako dyan. Habang nakikinig ng kwentong katakutan, patuloy pa rin po akong nagbabalot dyan ng ating ice candy, no? So, yung ginawa kong yung cup na yan mga langga, isang cup niyan, yan, sakto yan sa isang plastic. Yan, sakto yung measure. Kaya, yung ice candy ko ay pareho talaga yung sukat. Kasi nga, meron siyang kanang sukdanan. Meron siyang, taksanan ba? Meron siyang cup na sukatan. Kaya, yun, hindi talaga pwedeng hindi magkapareho yung sukat. Yan din yung ginagamit ko nung nagtitinda ako ng ice candy mga langga noon sa school. Yung nagawa pa ako ng ice candy noon. Kaya yan din yung ginagamit ko, pati yung imbudo na yan. Inano ko talaga yan, tinago ko yan kasi alam ko dadating yung araw na gagawa din ako ng ice candy ulit mga langga. Kaya hindi po ako nagkamali, gumagawa po talaga. Minsan din gumagawa din ako ng ice candy mga langga, yung ano lang ba, yung low budget na ice candy na pangkain lang namin. Gumagawa din ako noon minsan kapag meron akong tira na isang condense, ganun, tama lang yun. Tapos bili lang ako ng 2 Milo. Yun, meron na tayong Milo ice candy Milo flavor ice candy. O, di ba? Hindi natin kailangan bumili kasi kapag bumili kasi tayo sa tindahan mga langga na nagtitinda ng ice candy, ang mahal, tapos maliliit pa, tapos matabang pa. Marunong naman akong gumawa. Meron din tayong ref. Thank you to Tita Vivian kasi dahil sa kanya meron tayong ref ngayon mga langga. Kaya sobrang iniingatan talaga namin itong ref namin na to. Kasi nga kapag nasira to, mawala to sa amin, wala na talaga, wala na kami pambilihin na siguro kami makakabili ng ganitong ref mga langga. Malaking tulong to sa amin, lalo na ngayon nagtitinda kami ng yelo, ice candy, tapos kapag meron tayong pambili ng karne, merong karne, nga ganun ba. Kasi ginamit ko kasi ito noon nung nagtinda ako ng mga frozen goods. Kaso lang, yung mga tindahan dito sa SLP, meron na silang mga frozen goods. Tapos, malaki yung bagsakan nila, kaya medyo mura yung sa kanila, kaya yung sa akin, hindi na nabenta. Kami na lang yung kumain mga langga. O, ayan, tumaas na naman yung nguso ko mga langga. Kaya pagpasensyahan nyo na talaga. Kasi, ang ganda kasi ng pinakinggan ko dyan. Para bang, nasa na ko ba, malapit ang matapos yung story na pinapakinggan ko, kaya napaka-intense na. Kaya hindi ko alam na yung nguso ko ay tumutulis na pala siya mga langga. Kaya pasensya na ulit. And ayun nga, thank you ulit sa inyong mga magagandang mensahe, mga gandang comment tungkol sa video namin, sa patuloy niyong panonood mga langga. Napakaganda, napakasarap sa feelings, napaka-overwhelming mga langga kapag nababasa ko yung mga comment niyo na maganda. Kahit yung mga comment na hindi masyadong maganda, okay lang, basta importante alam ko nanood kayo sa mga videos namin, no. Kaya thank you ulit mga langga. So pagkatapos kong balutin yan mga langga, ika-count natin siya kung ilan yung nagawa ko. Tapos, titingnan natin kung magkano yung presyohan natin mga langga, no. So, ilalagay natin yan sa ref, ika-count natin yan kung ilan lahat yung nagawa ko mga langga, no. So, stay tuned lang po kayo. So, ayan mga langga, tapos ko na po siyang balutin lahat. So, hindi ko alam kung ilang piraso tong nagawa ko mga langga. Pero may sobra pa ako dito. Ay, yobota. May sobra pa ako dito mga langga. Kala ko kulang yung plastic ko kanina. Yun pala, sumobra. Meron pa tayo dito na mga 3, 5, 7 piraso mga langga. Hindi ko na sudlan. So, ito yung nagawa mga langga lahat. Siguro kung ititinda mo siya ng ganito, pag ganito kasi mga langga dito, kasi kadalasan ang benta nito 10. So 10 yung benta nito mga langga. So bago natin siya ilagay sa ref,
ano muna natin, putulan muna natin ang kaniyang kuan. Ito ba plastic? Para ano ba to? Para dito ko siya ilagay. Di masyadong magulo yung mga langga. Yung mga plastic. So 1, 2, 3, 4, 5 so putulan nito sa mga langga, tsaka na natin ito ika-count kapag ipapasok na sa ref, kasi nag-usap tayo ngayon. Di naman pwede mag-usap tayo tapos mag-count ako, no, kasi sobrang bright na tayo nun. So mamaya nito mga langga, plano ko sana kanina na plano ko sana kanina mga langga na lutuin ko muna ang lumpia para bago ko siya balutin. Kaso lang nakita ko na kasi malamig na kasi siya, kaya ayun, binalot ko na lang para yung pag-vlog ko mga langga ay bali dalawa, no, isa sa lumpia tapos isa sa skindi, para meron naman tayong ma-upload, no, meron tayong content ma-upload. So ito yung nagawa ko mga langga na flavor, mango graham ice candy. Hindi naman masyadong mahal. Ewan ko kung matamis na ba to, tama na ba to sa tamis, kasi siguro sa kanang lagi kong pagtikim, siguro para sa akin murag natabangan ako, pero para naman kinapapa at saka insect, sakto lang naman, okay lang naman daw. So si insect yung nito sa ref, magsalansan, kasi magaling siyang magsalansan mga langga eh. Ano to? Magaling siyang magsalansan sa sa ref. So kailangan natin siyang ingatan sa pagpuputol, kasi baka matusok sa gunting itong So abangan nyo mamaya mga langga yung pag-count namin kung ilan yung nagawa namin na ice candy. So bala ko sanang dalawang flavor, kaso lang konti na lang pala yung gatas, no, hindi kasi wala akong ibang ginamit, lang yung cream densada tsaka condense lang. Tapos naglagay din ako ng konting sugar kasi nga parang matabang. Tapos tayo mga langga, maglumpia tayo maya. Tapos ko nito maglumpia, parang buong araw yata talaga ako nitong busy, no. Okay, ang paglulumpia ay hindi din madali, kasi kailangan mong magbalot ng marami. So okay lang, Sunday naman. Insect, naman ni siya kuan, Brad. Naman ni siya sud. I-count mo ha. Ilan lahat yung nagawa ko. So Dara Hello. Mayong hapon. Hapon, Ikaw maon ba? Mayong hapon. Kumusta? Kumustamos, mi amigos? Ora gada ka mo sa lang. Unsa man kuan ang mga tiil, igawas na ko sa katiil kay sudano na nato ni kagabi buta na sa chiller. Meron kasi kaming mga paas manok mga langga. 'Di ba na mention ko sa inyo na ay kato man ang kuan tara na sa ubos. Gamay ra po na, di man nadaghang kaayo. Wala nagkatunga ra. Kaside, japi ka side eyes.
Kasi ano din kasi kami ng yelo mga langga. Nagbenta din kami ng yelo. Ano lang ba, natay pang ano sa pambayad sa kuryente. So, yung iba mga langga, kapag Sunday, ako din sana, gusto ko din kuan ba, magsuroy-suroy, Sunday. Kaso lang, gastos lang, tapos, luto pa maggawa lang ako ng ice candy, makahalin pa tano. So, bala ko, or plano ko, gawa ako ng ice candy, next flavor ko ay cookies and cream. Cookies and cream yung flavor. Yan ang magtambal sa kapag nila. Oh, gipainom ko na ako. Oh, painom mo to? Hala, Wa. murag wara ba? Karanto, nagabag. Ay, hapon pa man ang sunod ni inom. Oh. Aprinta ha, ipa. So, sana mga langga, tuloy pa rin po kayong manood kahit sa simple naming vlog, no? Kasi kailangan po talaga namin ng income. Lalo na ngayong pupunta na si mama dito, kaya sobrang nag-isip po talaga ako ng content mga langga, kahit ano na lang eh. Basta ang importante, ang mahalaga, meron tayong content mga langga. Yang ice do, asan may butang? Amura na siya. Ayaw ko na lang. Yung ibaba po dyan mga langga ay yung mga paa ng manok ba. Kasi nakabili kasi ako ng 3 kilo ng paa ng manok. Tapos naluto ko na yung isa. Yung ginawa ko siyang tinola. Tapos yung dalawa, yan na lang yung natira. Paa ng manok mga langga. So ayan, kailangan ko pa palang gumawa ng yelo kay lapit nang maubos no. Na madalag Jace Brad no. Nana ba kada kong Jace di ko no. Nana kada kong Jace nila. Pila? 101. 101. Umabot pa ng 101 mga langga. O, see? So, ayun mga langga, umabot ng 101 ang ating ice candy mga langga. Tapos, benta natin ng tag 10. Kwintahara good in sick. Kwintahin mo. 10 times 100. 1,000. Oh, si 1,000 din. Mga langga, no? So, alam niyo naman na kapag ganyan, hindi lang tayo makabenta kasi yung mga tao dito mahilig din kumain ng ice candy. So, ang ating po ginansya, mahurot ragya pag kinananay aning mga atong mga sakop dire sa balay. So, ayun mga langga, no? Tapos na akong magtinda ng ice, gumawa ng ice candy. Ang susunod ko naman gagawin ay ang pagluto ng lumpia. So, samahan nyo pa rin ako magluto ng lumpia mga langga. Ako lang gi separate ang video
Isiparitan ako yung video sa paggawa ng ice candy tapos paggawa ng lumpia. So, abangan nyo ang paggawa ko ng lumpia, mga langga. So, nakakapagod na pero okay lang, mga langga, no? Kasi ako kasi yung nag-video lang, tapos ako yung gumagawa, ako yung nag-video. Mahirap pa yung ganun. Pero kapag isipin natin na ginagawa natin ito para sa ikabubuhay natin, so walang kapoy-kapoy, walang pagod-pagod, mga langga. Ang importante, ma-entertain kayo, ma-update kayo, makita nyo kami, and of course, meron din kayong konting tip na matutunan tungkol sa kung paano gumawa ng ice candy. Kasi iba-iba kasi tayo ng way, mga langga, ng paggawa. So ito yung way ko, ito yung version ko ng paggawa ng ice candy. Kung ano yung version ninyo, bahala kayo, basta itong sa akin, mga langga. So thank you ulit sa panonood, maraming salamat and God bless, mga langga. I love you.